Test mic. Test. Check. Ayan na, magandang hapon. Good afternoon sa ating lahat. Tayo po ay tumayo lahat at magsimula na po tayo ng ating praise and worship sa ating Diyos Ama na si Jesus. Hallelujah. Ayan, kung may mga Biblia po kayo or may naka-download sa inyong mga cellphone, basahin niyo po ang Psalm or sabayan niyo po ako basahin ang Psalm 100 chapter 100 verse 1 to 5. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that He had made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Verse 4, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Last verse, for the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endured to all generation. Hallelujah. Amen. Kaya naman, tayo ay magpuri sa ating Panginoong Diyos. Ibigay natin ang the best para sa Kanya. Hallelujah. Amen. Salamat. Sa mga oras na to. Hallelujah. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw Jesus ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Lord. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na ang purihin ka.
pasalamatan ka. Salamat, salamat, Lord! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa pagbibigay ko tunay na Diyos. At ikaw nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa, Panginoong Jesus. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Na hatid ng puso, pinagpala ng lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napamagan, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat. Yes, Lord, awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Yes! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napamagan, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Yes, Lord. Ay para lang sa Kanya. We give you praise, glory, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Be praised. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord. Thank you, Lord. Aming Diyos, kay buti mo, mula noon hanggang ngayon, ay sa habang panahon, sa bawat salilangit katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala nang ang ibang Panginoon. Minsan pa ulitin natin. Aming Diyos,
Kay buti mo mula noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay, ang pag-ibig mo ay tunay, at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay, aming Diyos. Yes, Lord. Kay buti mo, napakabuti mo, Diyos, mula noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay, ang pag-ibig mo ay tunay, at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay, aming Diyos. Yes, Lord. Napakabuti-buti mo, Lord, kahit sa amin. Thank you, Jesus. Noon hanggang ngayon, salamat sa presensya mo at sa habang namin pa sa mga oras na sa bawat naging katapatan mo. Ikaw lamang aming pupurihin, Panginoong Hesus, aming Diyos. Wala na ngang ibang Panginoon. Minsan pa aming Diyos, aming Diyos. Kay buti mo, yes, Lord, mula noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilahi katapatan mo ay naroon, aming Diyos. Wala na ngang iba, Panginoon, kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Yes, Lord, tataas ka namin, Lord. Itataas kita sa buhay namin, Lord. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga, habang may hininga, sa'yo ako ay sasama. Yes, Lord. Habang mayroong lakas, pupurihin kita, Panginoong Jesus. Minamahal kita, tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita, itataas kita. Yes, Lord. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you so much. Itataas kita.
give you praise. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga sa'yo ako ay sasamba. Yes, habang may hininga kami, Lord, kami sasamba sa iyo, Panginoong Isus. Pupurihin kita. Yes, Lord. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Tataas Itataas kita. Itataas kita. We give glory, we praise you. Thank you, Jesus. Thank you so much, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Nararamdaman namin yung presensya. Thank you, Jesus. Tayo po'y manalangin. Yes, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po sa araw na ito dahil muli po kami nagkatipon-tipon upang purihin ka at sambahin ka. Salamat, Lord God, dahil itinako mo kami sa lugar na ito upang makinig ng iyong banal na salita. Maraming salamat po, Lord God, sa lahat ng kalakasan na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin at sa mga biyayang natatanggap namin. Maliit man po ito o malaki, labis po kami nagpapasalamat sa inyo sapagkat hindi po kayo nagkulang, Panginoon. At sa kabila ng aming pagkukulang, nandyan pa rin po kayo, Panginoon. Handa kaming tulungan at handa kaming mahalin. Sa mga oras na ito, Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita, at sa gawa. Alam po namin, Lord God, na sa araw-araw nakakagawa kami ng kasalanan. Ngunit, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil patuloy niyo po nililinis ang aming mga puso't isipan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. At dinadalangin po namin, Panginoon, na patuloy na kayo po ang manguna sa aming mga buhay, Panginoon. At yung maririnig namin, Panginoon, na salita mo, Panginoon, ay sana, Lord God, may isa pamuhay namin ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord God. Bigyan niyo po kami ng karunungan, Panginoon, para maintindihan namin, Panginoon, ang lahat ng gusto mong ipaintindi sa amin, Panginoon. Patuloy niyo po kami ng gabayan, Lord God, sa lahat ng aming desisyon sa buhay at sa lahat ng aming ginagawa, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, at pinagpiprayin po namin, Panginoon, yun pong aming pastor na magsasalita sa harapan na si Pastor Eve, na patuloy niyo po siyang ingatan at gabayan ng inyong banal na espiritu, Panginoon, kasama ang kanyang buong pamilya, Lord God. Patuloy niyo po siyang gabayan sa kanyang paghahayag ng mga salita mo, Panginoon. Naway kung ano lamang po yung nais niyo, Panginoon, ay yun lamang po
ang lumabas sa kanyang mga bibig, Panginoon. Maraming salamat po sa mga oras na ito, sa presensyang ipinaramdam niyo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God, sa kadakilaan mo, Panginoon, at sa kabutihan mo sa buhay namin. Patuloy ka naming pupurihin, Panginoon, at sasambahin, Panginoon. In Jesus' name, Amen! Kaya naman, tayo'y magkamayan, mga kapatid, mga kapuso, kapamilya. May pinapawisan ako. Sali nagsama-sama. Ikutin naman natin ating mga kapatid. Kamayan natin sila. Oo, kamayan natin. Welcome po, Pastor Eve. Welcome, Pastor Eve. Halina, sama-sama, purihin natin siya. Halina, sama-sama, awitan natin siya. Palakpak! Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikawan, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikawan, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Minsan pa ipalakpak, ipalakpak ang iyong kamay, itaas at ikawan, lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Lahat ay magsabi, Diyos ay buhay. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. And maaari na po tayo umupo, mga kapatid, brother and sister. Ayan. Kung may mga Bible po tayo or naka-download sa inyong mga cellphone, or sabayan nyo na lang po ako sa Malakay chapter 3 verse 10. Aking babasahin sa wikang Tagalog. Okay. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Hallelujah. Naranasan nyo na po ba na walang-wala kayo pero si Lord na surprise kayo? Amen. Amen. Yung tipong walang-wala na pero si Lord, isusurprise kayo niyan. Amen. Amen. Naranasan ko na po yan. Sinusurprise ako lagi ni Jesus. Kaya, kailangan talaga everyday magde-devotion tayo. At huwag natin kalimutan kasi aram na natin yung nangyayari ngayon sa panahon. Karoon na ng earthquake sa buong mundo, especially here in the Philippines. We should pray and pray. Huwag tayong susuko na hindi manalangin sa ating Diyos Ama na si Jesus, pagkat siya nagbibigay, His provider sa atin, sa pangangailangan ng bawat isa. Kung may mga karamdaman man, ang bawat isa, siya nagpapagaling, siyang Jehovah Rapha, siyang Jehovah Jireh. Kaya itataas natin ang pangalan niya lagi sa ating puso. In Jesus' name, Amen. Kaya naman, manalangin tayo. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa magbibigay sa mga oras na to. I-bless niyo po sila, Lord God. Ibalik mo, Panginoon, to nag-lead at umaapaw, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa mga oras na to. At alam po namin na didinggin mo, Panginoon, namin mga panalangin. Walang-wala nang kami, Lord God, o walang-wala yung aming mga kapatiran sa mga oras ito, pero alam po namin ay susurpresa mo kami. Ibibigay mo ang dapat, Panginoon, para sa amin, Lord God. So, ikaw ang Diyos, ikaw ang provider namin, Lord God. Maraming salamat. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ayan. Jehovah Jireh.
for me, for me, for me. Jehovah Jireh, my provider, His grace is sufficient for me. My God shall supply all my needs according to His riches in glory. He gave His angels charge over me. Jehovah Jireh cares for me, for me, for me. Jehovah Jireh cares for me. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Natin ang ating Panginoong Jesus. Thank you, Jesus. Okay, dumako na po tayo sa announcement. Okay, sa JTCS Worship. Every Sunday, nag-start po tayo at around 4 p.m. until 6 p.m. At may prayer meeting din kami every Wednesday. Nag-start po yan ng 6 in the evening until 9 p.m. At kung may mga prayer request kayo, message nyo lang po kami, kay Sister Shella, kay Sister Diane, at ipapanalangin po natin ang inyong mga prayer requests. And also, yung mga gustong mag-volunteers, like instrumentalists, singers, may mga talent ba kayo dyan? Ilabas nyo yan kasi yan talent na yan ay para kay Jesus lang. Okay? And we also need volunteers for ushering ministry. So I'm the head of ushering. And my assistant is Teacher Edith, where are you? Okay, wala siya. Anyway, kung willing po kayo sa mga youth, please coordinate me. And ayan, magtulungan tayong dalawa. Or kayo, kung marami kayo, magtulungan tayo para sa ikakaganda ng ating church. Okay? Alright, so dumako na po tayo sa may offering na song offering kakantahin po ng ating sister na Sister Diane Robles. Ayan, palakpakan po natin siya. Maraming salamat po sa Panginoon. Para sa Panginoon po ito. Sa puso at isipan ko, ang nadaramay pag-ibig mo, nagpapaligaya sa pag-ibig. Oh Jesus, minamahal kita, buong kaluluwa, hindi mamabaliw ang pagsinta. Ito ang panata ng puso, buhay may nagdaan mo, maghihintay sa'yo. Pagkabalik, Jesus ko. Remember what I used to do, who I trusted more, I listened to before. I swear you told me everything I know, can imagine it in someone so, but
days it seems to me I need you more and more. Through the years, stronger than ever, I knew how much we had, and never so glad to be with you. Through the years, it's better every day. You ease my fears away. I promise I will stay. I'll stay with you through the Oh, Jesus, minamahal kita. Kung kaluluwa'y hindi magkamaliw ang pagsinta. Ito ang panatat ng puso. Buhay may maglaho, maghihintay sa'yo. Pagbabalik, Jesus ko. Oh, Jesus, minamahal kita. Kung kaluluwa'y hindi magkamaliw ang pagsinta. Ito ang panatat ng puso. Buhay may maglaho, maghihintay sa'yo. Pagbabalik, pangako. Maraming salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Ayan, tinatawagan ko na po ang ating buting pastor na si Pastor Eve para sa salita ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. Mo, ikaw na. Sunod ah. Ay, gusto mo ba ikaw? Hindi, ikaw na. Susunod na lang. Nasabay ka na. Okay, kurihin ang pagdala. Hello, ayun. Praise the Lord. Pwede pong malakpak tayo sa ating buhay na Diyos. Ayan. Ako po ay hingi sa inyo ng palakpak pagka po na nararamdaman ko na inaantok na po kayo. Purihin ang ating Panginoon. Bago po tayo magpatuloy sa mensahe ng ating Panginoon, nais ko pong basahin ang talata. Isa lang naman po ito. 1 Corinthians 11, verse 26. Pwede pong tayo lahat bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang exempted lang pong tumayo yung may rayuma. Ayan. Purihin ang Panginoon. Basahin ko po sa wikang Tagalog. Unang Korinto, Kabanatang 11, talatang 26. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Nalangin po tayo, aming amang Diyos sa langit. Pagpalain po yung mga salita, ang iyong Holy Spirit aming paging tagapagturo, at ikaw lang pong maitaas at maluwalhati
Sa pangalan lamang muli ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, balik natin po doon sa title. Ayan. So, ang pamagat po ay ang pagpapahayag ng kamatayan. Makakaupo na po tayo. Ang pagpapahayag ng kamatayan ni Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik. So, ito pong talata na ito ay ginagamit po natin na conclusion pag tayo po ay nagko-communion. Wala po tayong communion, ha? Nakaisipin niyo po ay may communion tayo. Kailan kayo nag-communion? Last Sunday. Last Sunday. Okay, yung first Sunday. Purihin ng Panginoon. At sa ating pong communion, hindi po natin ginagawa basta yung seremonya. Kung hindi, tuwing tayo nagko-communion, ay pinapahayag po natin yung kamatayan ni Kristo. Hanggang kailan po natin gagawin yung communion? Hanggang sa pagbabalik po niya. Bakit po? Para po yung kamatayan ng Panginoon ay maingatan po tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Ito po yung critical na panahon ng ating pananampalataya. Dahil pagbalik po ni Kristo, nandun na po yung katuparan ng kabuuan ng ating kaligtasan, kung saan tayo po ay magkakaroon po ng bagong katawan kay Kristo. Amen po ba? Amen. Yung po yung hinihintay natin, yung resurrection at yung pong pagbabago ng ating katawan na wala na pong kapintasan, na hindi na po nasasaktan, hindi na po namamatay at wala pong kahinaan. Purihin ng Panginoon. Ang layunin po, baba tayo, kapatid. Ang layunin, ang ating mensahe, upang maunawaan natin kung bakit kailangang mamatay ang Kristo sa krus na ating ipinahayag tuwing tayo ay nagko-communion o nagpuputol ng tinapay. So, bakit po ipinapahayag natin ang kanyang kamatayan? Ano po ang kahalagahan ng kamatayan? O bakit po kinakailangan si Kristo ay mamatay? At hindi lang po yun, kundi tuwing tayo nagko-communion, sinasabi natin si Kristo ay namatay. Pinahayag po natin yan na ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus. So bakit po kinakailangan ang anak ng Diyos na nagkatawang tao ay kailangan pang mamatay sa krus? Tingnan niyo po yung isang banda, no? Isang pananaw. Halimbawa po, nangyari, dumating nga po ang Panginoon, no? At nagkatawang tao. So, ang purpose po niya ay para magkaroon po tayo ng fellowship sa Kanya, makilala po natin siya ng lubusan, at makausap niya po tayo ng personal bilang tao. Kaya nagkatawang tao po ang ating Panginoon. Halimbawa lang po, no? Ngayon, nung nagkatawang tao siya, maganda, i-share niya kung ano ba ang langit, ano ba nandun, at ano ba ang dahilan kung bakit siya nagpunta rito. Halimbawa, ibahagi po yung pagmamahal ng Diyos at yung mensahe ng Diyos. Alam niyo, mahal na mahal kayo ng Diyos, kaya kahit anong ginawa niyong kasalanan, pinatatawad na kayo ng Diyos, yung mensahe niya, halimbawa, no? At kayo ay pinatatawad na ng ating Panginoon. At pagkatapos noon, anong gagawin ng ating Panginoon? Dineclare niya, okay, napatawad ng inyong kasalanan, at na-share ko na sa inyo yung kalooban ng Diyos, kaya ako'y magpapaalam na, babalik na ako sa aking Ama. Di ba pwede yung ganon, sister? Na hindi na siya kailangang maghirap at ipako sa krus at danasin lahat ng kahirapan na naranasan ng ating Panginoon. Bakit di na lang pagkatapos niyang mangaral ay nagpagaling siya may sakit na ipakilala na niya kung sino ang tunay na Diyos, ay bumalik na siya sa Ama. At makita ng lahat na umaakyat siya sa langit. Di ba? Napaka-glorious nun. Pero bakit kailangan pa siya mamatay? Naintindihan niyo po ba? So ito po yung pinahayag natin, yung kamatayan. Bakit kailangan mamatay si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo? At hindi lang po mamatay, kundi pahirapan bago po siya mamatay. So may tatlo lang po akong i-share. Tatlong punto. Una, bakit kailangan mamatay ang ating Panginoon? Sa krus upang iligtas tayo sa parusa ng kasalanan, ng kamatayan, at sa sumpa sa ating pagsuway sa kautusan. Kaya po kailangan po siyang mamatay dahil yung parusa ng kasalanan ay kamatayan. Hindi po pwede yung forgive and forget.
So, pagka tayo po ay nakasagi po, kasalanan po natin, nasagi po natin, nagtitinda ng kamatis, tumilapon po yung kamatis, tayo po ang may kasalanan. Pwede po ba sabihin, ako, sorry ha, hindi kita nakita, pasensya ka na. Sige, bye-bye. Pwede po ba yung ganon? Hindi po eh, di ba? Patatawarin ka niya, bayaran mo yung napinsala, yung naperwisyo mong kamatis. Hindi pwede forgive and forget na wala pong justisya. Sa kasalanan po, ano po ang parusa? Tingnan po natin, Romans 6:23. Pwede po bang patawarin ang kasalanan na kalimutan na lang natin yung nangyari? Parang wala. Romans 6:23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay, ano po? Kamatayan. Hindi ko na po babasahin yung kasunod kasi ang gusto ko lang pong ma-focus muna yung kabayaran ng kasalanan. Isa lang po kabayaran ng kasalanan eh. Death penalty. Wala pong multa, wala pong community work, wala pong sentensya na habang buhay, kundi ang sentensya po ay bitay. Kamatayan. Yan po ang parusa ng kasalanan. Kabayaran ng kasalanan. Yan. At ang kailangan po natin, kung yan po ang parusa, ay kailangan pong bayaran natin. Paano po natin babayaran? Punta po tayo lahat sa impyerno. Iihawin po tayo ron habang buhay. Yun po yung kamatayan spiritual. Pero kung paano po tayo maliligtas, isang paraan lang po. Meron pong umako. Meron pong sumalo ng ating kamatayan. Eh, sino po ang pwedeng sumalo? Wala pong anghel na papayag, nasasalo ng ating mga kasalanan. So, the only way na maligtas po tayo sa kasalanan, mabayaran yung kasalanan natin, ang kabayaran ay kamatayan, ay merong magbayad para sa atin. At alam niyo na po siguro kung sino yun. Leviticus 17:11 sa Old Testament. Ano po ang pantubo sa kasalanan? Sabi po ng Leviticus 17:11. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo. At aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipantubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Ano po ang pantubos sa kaluluwa? Sa kaluluwa, nagkasala. Ano po ang pantubos sa ating kaluluwa? Dugo. Ay dugo. So, kailangan po merong dumanak ng dugo para may magbigay ng kanyang dugo para sa atin. At yung pong dugo ay kailangan pong walang bahid ng kasalanan. Hindi po yung ganun kasimple na ang Panginoong Jesus magdo-donate ng dugo. Pwede ba mag-donate na lang ng dugo? Ano? O yan, nakakuha na kayo ng isang bag, pwede na yan. Ay hindi po ganon. Ay yung dugo po ilalabas doon sa kanyang katawan. Ibig sabihin, kailangan pong mamatay yung kanyang katawan para po maibigay niya yung kanyang dugo na pantubos na ating kaluluwa. So, unless po na merong bayad, unless na merong magbigay ng kanyang dugo, dumanak ang dugo, magbuhos ng kanyang dugo, para sa pantubos sa ating mga kaluluwa, hindi po tayo maliligtas. Magkikita-kita na lang po tayo sa impyerno pagka nagkagano. Pero ano po ang katotohanan? 1 Corinthians 15:3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang aking ding tinanggap. Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ano po ang pinakaunang-unang doktrina, katuruan sa Biblia na dapat po nating masterin o maunawaan? Alam niyo po ba kung ano yun? Sinabi ng Apostol Pablo, ibinibigay ko sa inyo una sa lahat. Ano po yung una sa lahat? Na aking din tinanggap. Ano yung una sa lahat? Na si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Kaya dapat po naiintindihan po natin bakit kinakailangan si Kristo ay maghirap, mamatay doon sa krus at hindi na lang yung nagpakita siya tapos umalis na.
ay para po sa ating mga kasalanan. Romans 6:10, sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabuhay ay kanyang kinabuhay sa Diyos. So, yung kamatayan po ng ating Panginoon ay minsan lang po niyang ginawa. Saan po niya ginawa yon? Doon sa krus ng Kalbaryo. Alam niyo po, meron doktrina ang Roman Catholic. Halos lahat po tayo siguro galing sa Roman Catholic. Yung misa po ng Roman Catholic, doon po sa kanilang communion, pag tinaas po ng pare yung ostya, nagiging katawan po ni Kristo. Nagtatransform. Hindi niya po nakikita yon, pero spiritually, nagiging katawan ni Kristo. Pag tinaas po niya yung inumin, yung alak, nagiging dugo ni Kristo. Pero siya lang ang umiinom. Di ba? Siya lang yung naliligtas eh. Siya lang yung umiinom eh. Pero yung, at least yung katawan, binigay sa atin. So yung ostya na kinatanggap mo, katawan ni Kristo talaga yun. Hindi mo lang alam, nag-transform. Bakit? Dahil sa oras na yon, si Kristo ay inaalay muli para sa iyo. Ibig sabihin nun, paulit-ulit, kapatid. Tama po ba yon? Hindi po. Ang nakalagay po sa Biblia ay minsan lang po niyang ginawa yon doon sa krus. Hindi po doon sa communion. Kaya yung communion, ano pong ginagawa natin? Pag nagko-communion po tayo, pinahayag lang natin na si Kristo ay namatay ng minsan para sa ating mga kasalanan. Nangyari na, natubos na. Hindi po yung uulitin. Iuulitin natin yung kanyang kamatayan sa magitan ng tinapay at inumin. So, minsanan lang po nangyari at tapos na po yun. 1 Thessalonians 5:9-10. Sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa magitan ng ating Panginoong Kristo. So, na kanina po yung kaligtasan? Na kay Kristo. Yan. Ano pong ginawa ni Kristo para maligtas tayo? Tuloy po natin sa verse 10. Na namatay, yan na naman po, no? Dahil sa atin, upang tayo maging gising man o tulog, o maging gising o tulog man, sabihin, buhay ka man o patay ka na, ay mabubuhay tayong kasama niya. So, ibig sabihin po yon ay meron na po tayong buhay na walang hanggan. Once na tayo po ay na-realize po natin ito, nung namatay si Kristo, binigyan na po niya tayo ng buhay na walang hanggan. Namatay na po siya para sa ating mga kasalanan. Kaya, maging buhay ka man o namatay, mga namatay na mananampalataya, mga buhay tayo, present, ay buhay po tayo. Kasama po natin si Kristo. Ibig sabihin, tayo po iligtas na. Wala na po tayong kaba sa kapilang buhay. Kasi buhay ka pa, kapiling mo na si Kristo. Mamatay man tayo sa physical, kapiling mo pa rin si Kristo. Wala pong pinagkaiba. Mga kapatid. Ang pinagkaiba lang, yun, ang buhay ka. Nandito ka pa sa lupa, kapiling mo na si Kristo. Nung namatay ka, kapiling mo pa rin si Kristo. Ayan po, no? So, dahil siya ay namatay dahil sa atin. Galatians 3:13, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay maging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. So alam niyo po ba, si Kristo, tinubos tayo mula sa sumpa ng kautusan. So dalawang klase po yung pagtubos niya sa atin. Una, tinubos niya tayo sa kasalanan. Pangalawa, tinubos niya po tayo sa sumpa ng kautusan. Ano po pinagkaiba ng dalawa? Yung pagtubos niya sa ating mga kasalanan, yun po yung kasalanang minana natin sa ating ninunong si Adan. Nung si Adan po ay nilikha ng Diyos, wala po siyang kamatayan, hindi po siya tumatanda, forever young. Gusto natin yun? Okay. Gusto niyo ba forever young kayo? Ha? Amen? O, hindi mangyayari. Bakit? Kasi nagkasala si Adan, kaya lahat ng mga anak niya, hindi forever young namamatay, tumatanda. Kasi meron ng kamatayan. Nung nagkasala po si Adan, ay nagkaroon na po siya ng kamatayan. Namana po natin. Kaya si Kristo, inako po yung kamatayan na dulot po ng kasalanan ni Adan na namana natin. Amen po? Naintindihan? Okay, pangalawa, yung sumpa
tinubos tayo ni Kristo sa sumpa ng kautusan. Ano naman po itong sumpa ng kautusan? Okay, yung bata, baby, no? Namatay si Kristo, so yung baby, wala pa siyang aktual na ginagawa. Makasalanan. Amen? Wala pa. Okay. Ngayon, yung baby, kasama yan sa tinubos ni Kristo. Tama po ba? Amen. Yan. So, yung kanyang kasalanang minana sa magulang, tinubos na po tayo. Yun yung original sin na tinatawag. Pero, paglaki ng bata, nagkaroon na po siya ng pag-iisip. Gumagawa na po siya ng mga kasalanan. Ito po yung conscious na siya. Ibig sabihin, alam na po niya, mali yung ginagawa niya. Kaya nagkaroon po ng usapin sa Senado, yung batas po, no? Meron pong, 13 years old yata yung babae. Nilapastangan, pinatay, ninakawan ng 15 years old na lalaki, parang gano'n po. Ayon sa batas, minor. Hindi sila mapaparusahan. Alam niyo po, mali po yun. Pag ang bata po ay dapat isa psychology, ay alam na niya yung ginagawa niya kung tama mali, dapat po parusahan na po yun. Kahit na 9 years old. Pero matured na yung isip. Meron po mga bata na matured na yung isip. Dita, lalo na inuaman mo sa kalye. Ang liliit, pero ang liliksi. Alam niya masasagasahan siya, tatabi siya. Alam niyang stop, hindi na siya, alam niyang magogo, hindi na siya mamalimos. So, meron po siyang ganong kaisipan. So, yun po yung pagkaalam ng mabuti at masama, yun po yung sumpa ng kautusan, nare-realize niya na po na may kautusan ng Diyos, may 10 Commandments. At pag hindi niya po, alam niya dapat susundin niya yun. Pero hindi niya nasusunod, sumpain siya. Nandun po lalabas yung sumpa ng kautusan. Bakit? Sumpain ang bawat hindi sumusunod sa lahat ng pinag-uutos ng kautusan. Kaya po 10 utos yun, sinuway mo, sinunod po yung siyam, isa, nasuway mo, nasa sumpa ka po ng kautusan. Kaya kung titingnan natin, lahat ng tao po ay nasa sumpa ng. Yung basta nagkaisip na po, pumapasok na po siya sa curse of the law. Dahil hindi po natin masunod. Pero po rin ang Panginoon, tinubos na po tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Amen po ba? Amen. Ayan, purihin ang Panginoon. Ayan. 1 Timothy 5-6. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Sunod po yung verse 6. Na ibinigay ang kanyang sarili na pantubos sa lahat, na siyang patotoo sa tamang panahon. Balik tayo pati doon sa verse 5. Ayan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Sino po yung namamagitan sa atin at sa Diyos? Ibig sabihin ng tagapamagitan, yung nakikipagkasundo, nakikipagbati. Ano ba? Dalawa po magkaibigan, naging magkaaway po yan. Gusto nilang magkabati, meron pong magitan. Yung po yung kukuha po sila ng isang tao na malapit dun sa isa, malapit dun sa isa. Neutral siya. Pareha siyang malapit sa dalawa. Ngayon, pagkakasundo po niya yun. Yun po yung taga-pamagitan. Ngayon, sabi po ng taga-pamagitan, ano ba ang pinagawain nyo? Kasi umutang sa akin yan, utang na utang, di nagbabayad. Umabot na 1 milyon sabi ng isa naman, hindi ko na mabayaran, wala akong trabaho 100 piso lang yung pera ko. Hindi pwede yan, 1 milyon ng utang mo Away tayo. Ngayon, sabi nung nakikipagkasundo, sige, para magkasundo na kayo, ako na magbabayad ng utang niya. 1 milyon. Naintindihan po ninyo. Hindi kayang natin bayaran yung ating atraso sa Diyos para ang Diyos ay mapayapa at panggapin tayo, ay si Kristo ang nagbayad ng ating utang. Hindi lang po 1 milyon, kundi yung ating pong kasalanan. Buong kasalanan ng sangkatauhan ay binayaran niya po doon sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Palakpak po tayo sa ating Panginoon. Naintindihan po natin. Okay, kaya lang may kumukontra po rito. Sabi diyan, ang taong si Kristo Jesus. Tingnan nyo, Pastor. Tao lang si Kristo. Ngayon, yung tagapamagitan natin tao. Pero hindi sinabing tao lamang. Kasi si Kristo, para maging tagapamagitan, kailangan siya magkatawang tao.
At para mabayaran niya yung utang natin sa Diyos na kamatayan, kailangan siya magkatawang tao para mamatay. Hindi po siya pwedeng mamatay sa anyong Diyos. So, kailangan mag-anyo siyang tao, magkatawang tao. Ito po ay pinaliwanag ni Apostol Pablo sa Philippians 2, verse 6 to 8. Philippians 2, verse 6 to 8. Kailangan po naintindihan po natin kung bakit dinidiin po ang taong si Kristo Jesus. Dahil sa magitan po ng kanyang pagkakatawang tao, kasunod po noon, ay sabi doon, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Philippians 2, verse 6 to 8. Tingnan niyo po na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos. Sino tinutukoy dito, mga kapatid? Na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ang tinutukoy po dyan, si Kristo. So, si Kristo, bago nagkatawang tao, nasa anyo siya na Diyos. Siya po ay Diyos. Paano nangyari? Dalawa na. O, Diyos Ama, yung isa ay Diyos Anak. Ay hindi niya itinuturing na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. So, pantakin nyo, na sinabi ng Ama, anak, bumaba ka sa lupa, magkatawang tao ka. Ay, di pwede yan, Diyos ako, kabukha mo, Diyos ako, ang luwalhati ko, glory ko, ay Diyos. Hindi ko pwedeng bitawan yan. Hindi niya po ipinagmalaki yun. Dahil alam niya, pag nagkatawang tao siya, bibitawan niya yung glory niya, yung sinasamba siya ng mga anghel, yung kanyang kaluwalhatian sa langit. Kaya kapantay niya ang Diyos eh. Level sila eh. Ama, anak. Ang Ama, nasa trono, si Kristo nasa kanan ng Ama, hindi nasa baba, nasa kanan. Right hand. Trono pa rin yun. Dalawang trono. Trono ng Ama, trono ng Anak. So, hindi pinanghawakan po ni Kristo yon na dapat niyang pagmalaki yun. Ano? Kaya, sabi sa verse 7, kundi hinubad niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging, katulad ng tao. Nagkatawang tao. So, siya ay Diyos na naging tao. Verse 8, at palibhasa ay natagpuan sa inyo ng tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. O, hanggang kamatayan. Kaya nga po siya nagkatawang tao. At siya ang tagapamagitan, ang taong si Kristo Jesus, dinidiin po yon para mamatay po siya sa krus. Yun lang po yung paraan para maging tagapamagitan siya. Yun po yung kabayaran. Para mabayaran niya po yung utang natin na kamatayan sa Diyos. Naintindihan po ba? Amen? So, kailangan po talaga si Kristo ay mamatay sa cross. Palakpakan po natin ating Panginoon. Amen. Ayan. Yun ang una, no? Para tubusin tayo sa kasalanan, sa parusa ng kasalanan at sa sumpa ng kautusan. Pangalawa, para akuin ang mga sakit at karamdaman na dulot ng ating kasalanan sa ating buong pagkatao. So, ito po ang sorpresa, mga kapatid. Si Kristo, nung yung siya'y pinahirapan, hindi lang pala hanggang mamatay sa krus, hindi po pala para lang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Kung hindi, para tulungan tayo sa ating pamumuhay dito sa lupa hanggang sa kanyang pagbabalik. Dahil alam ng Diyos, alam ni Kristo, ano po mararanasan po natin dito sa lupang ibabaw. Makakaranas po tayo ng kabiguan, kapighatian, kalungkutan, mga sakit, at karamdaman, at pang-aabuso, panggugulo ng dyablo. So, kung tutubusin lang niya yung ating mga kasalanan at pababayaan niya tayo rito na walang kalaban-laban, walang proteksyon, kulang po yun. Kaya ang sabi po ng Biblia, hindi lang po yung kasalanan binayaran niya, kundi pati po yung ating mga sakit, karamdaman, kalungkutan, kapigatian, mga stress, problema, lahat ay dinala po niya sa kanyang katawan. Hanggang doon po sa krus ng Kalbaryo. Basahin po natin, Isaiah 53, verse 4 to 5. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman. Ano po pinasan, mga kapatid? Yung karamdaman. At dinala ang ating mga, kapatid? Yung kalungkutan, yung kabiguan. Halimbawa, niloko ka ng asawa mo. Ng lalaki o ng babae. Yung isang partido, di ba, masama doon. Paano po niya makakayanan yun? Na kay Kristo. Dinala na ni Kristo yung kalungkutan niya. Kaya, yung mananampalataya, magsusurvive po yun. Makakayanan po niya. Magkakaroon po siya ng kalakasan, din niya maunawaan. Basta siya po ay na kay Kristo. Amen po ba? At ano man po. Kagaya ng pinangangambahan po natin na wala ko, may lindol na. O, walang lindol, di ba?
Ano pong gagawin natin dyan? Dinala na po ni Kristo yan, yung kalungkutan, yung takot natin, lahat po yan. Ay, anong gagawin po natin? Ibigay natin kay Kristo. Wala naman po tayong magagawa. Supernatural na yata yan, o nature yan, o hindi natin alam kung merong kapangyarihan sa likod yan, o prophecy yan. So, wala po tayong pakialam doon. Ang pakialam po natin ay si Kristo, nung siya ay namatay, nag-iwan po siya ng protection natin. Ito po ang sinasabi sa verse 5. Yan, ha? Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsuway. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa magitan ng kanyang mga latay ay gumaling po tayo. So, si Kristo po, ang Diyos po natin ay Jehovah Rapha, no? Tama ba? Tama ba yung Rapha? Healer? Healer. Ayun, nagpapagaling. Paano po siya nagpapagaling? Kinuha na po niya kasi yung ating karamdaman doon sa krus ng Kalbaryo. Yung sa kanyang paghihinga. 1 Peter 2:24, siya ay namatay, siya ay mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan, sa punong kahoy doon sa krus. Upang tayo mamatay sa mga kasalanan at mabuhay sa katwiran. Okay po yun, naintindihan na natin yun, di ba? Pero merong dagdag. Dahil sa kanyang mga sugat, ay gumaling kayo. Ito po ay natupad sa Matthew 8:14-17. Pinakita po ni Kristo yung katuparan na yun. Matthew 8:14-17. Nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang kangge ng babae nito na nakaratay dahil sa lagnat. Dinala po ni Apostol Pedro, may asawa po siya eh. Kasi may biyenan, tama mo ba? Anong requirement para magkabiyenan ka? Kailangan yung anak nun, mapangasawa mo. Tama? Biyenan mo siya. Dinala po niya sa biyenan niya dahil may sakit. Mahal na mahal po ni Apostol Pedro yung biyenan niya. Dahil dinala niya si Kristo. Kung hindi po niya mahal ang biyenan niya, pabayaan niya mamatay na. Di ba? Hindi po yun sasabihin niya, mamatay na itong biyenan ko. Nakikilam lagi eh. Wow. Tapos yung pera nito, mamanahin ko. Mga ganon. Meron kung medyo may kaya-kaya po yung biyenan. Pero si Apostol Pedro po, hindi po ganon. Mahal niya yung biyenan niya, ayaw niyang matay. Sinama niya si Kristo. Ano pong ginawa ni Kristo? Verse 15. Hinawakan niya ang kamay ng babae at nawala ang kanyang lagnat. Bilang pasasalamat, bumangon po siya at naglingkod kay Jesus. Pinagluto po niya, alam ng mga biyena, masarap magluto po yan, di ba? Pinagluto niya ang Panginoon, pinakain niya. Ano po nangyari? Nabalitaan ng mga kapitbahay, gumaling yung biyena ni Apostol Pedro. Nandun si Jesus. Sabi po sa verse 16, nang gabing iyon, ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng mga demon. Bakit di po araw dinala? Kasi sa araw po busy yung mga tao. Tama? Nagtatrabaho. Tama po ba? Sino po yung nagtatrabaho sa gabi? Meron po, mga security guard. Di ba? Ayan, sa gabi. So, ito ay verse 16. Nang gabing iyon, dinala niya sa kanya ang mga maraming inaalihan ng mga demonyo. So, tapos na po yung trabaho, dumating na po yung mga tao, tapos ang trabaho, okay, dali na natin kay Jesus, gabi na. Ayan, tama-tama. Anong ginawa ni Kristo? Sa marami po palang inaalihan ng demonyo, no? Nagabing yun, dinala niya sa kanya maraming inaalihan ng mga demonyo. Marami po inaalihan. Hanggang ngayon, di ba, totoo po ba? Maniwala po kayo sa hindi. No? Sa Senado, sa Kongreso, marami pong inaalihan ng demonyo po doon, sinasapian. Hindi na po ako mag-elaborate doon, ano? Baka mapunta po tayo sa politics. Verse 16. Nang gabing yun, dinala niya sa kanya ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Gusto niyo mawala yung demonyo doon sa... kailangan lumapit sila kay Kristo para ma-cast out yung mga kademonyohan po doon. No? Palamak na po. Pinalayas niya ang mga espiritu sa magitan ng salita at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Lahat po pinagaling. Bakit po niya pinagaling? Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaiah, yung binasa natin kanina,
Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman. So, tingnan niyo po, no? Hindi lang hindi lang kasalanan ng kamatayan ang dinala niya. Hindi lang yung sumpa ng kautusan, kundi pati yung mga sakit karamdaman. Hindi lang po yun, mga kalungkutan, mga problema, yung mga takot natin sa buhay, yung pangamba na po natin, ilapit po natin kay Kristo. Dinala na po ni Kristo. Upang tayo po'y magkaroon ng kapayapaan. Amen po ba? Amen. Ayan, purihin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan, so hindi lang po kasalanan ng kanyang tinubos sa atin, dinala rin po niya ang ating mga kasakit, karamdaman, kalungkutan, problema para maingatan po tayo sa buhay na ito. Kasi alam niya, makikibaka pa po tayo. Amen. Yan. Para po yan dito. Hanggang sa bumalik po siya. Hanggang sa pagbabalik po niya. Yan. Yan. Kaya may protection po tayo. Verse 3. Last na po ito. Bakit kinakailangan mamatay ang Kristo sa krus? Upang ipakita at ipadama sa atin ang kanyang naunang pag-ibig sa atin sa magitan ng pagsugo ng kanyang anak bilang pantubos sa ating kasalanan. Madali pong sabihin, I love you. Brad, sabihin mo sa kanya, I love you. Ayaw sabihin. Sinabi mo ba? Alam ko kung ako magsabi pa. Siyempre, ikaw asawa di ba? Sabi mo, sige Brad. But love you. Wala yung I. Nawala na yung I. Anyway, okay. Sino ba bang ay, hindi na. Okay na. Madaling sabihin, pero naniniwala ka ba? Kasi, hindi lang ang Diyos all talk. Sinasabi ng Diyos, ginagawa rin. Kapag sinabi mo, mahal mo ang iyong asawa, hindi maniniwala yan hanggat di mo binibigay ng buo ang iyong sweldo. Di ba? I love you, sweldo ko, kalahati lang. Kasi may utang binayaran. So, hindi ka maniwala na, di ba? Kaya yung misis ko, kahit anong I love you ko, hindi naniniwala sa akin. Alam mo na kung bakit, kapatid. Di ba? Kasi, hindi kumpleto yung sweldo. Para ano bawas ito? Binawas ko na yung tithes, balusot. Pero hindi, si misis po dapat ang magbabawas ng tithes and offering. Ang Diyos, sinabi niya, mahal niya tayo, ginawa niya. Paano po pinatunayan ng Diyos na mahal niya tayo? Alam niyo po ba yun, mahal na mahal kayo ng Diyos? Paano yun nalaman? Di ba? Anong ginawa ng Diyos para patunayan niya yung pagmamahal? Romans 5:6. Sapagkat nung tayo ay may hina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. And, sino po ba ang tinubos niya? Yung mabubuti o masama? Masama. Ay lahat tayo masama. Ibig sabihin, di ba? Tama ba? Walang mabuti kahit isa. Lahat po tayo ay masama. Lalong-lalo na po yung nasa Kongreso at nasa Senado. Di ba? Huwag na po tayong makisama sa kanila. Panalangin na lang po natin na ang Diyos na po ang bahala sa kanila. Romans 5:6-8. Yan namatay. Sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama 2,000 years ago. Yan, ipinako sa krus. Okay na po yun. Bakit siya pinako sa krus? Bakit siya namatay? Para sa masasama. Verse 7. Sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa taong matuwid. Hindi siya namatay para sa mabuti. Di ba? Sino po tao mamatay? Para sa masama. Ang Diyos lang pwedeng gumawa nun. Tayo, pwede tayo magsakripisyo, iligtas natin buhay ng asawa natin, mahal natin, di ba? May relasyon ka. Pero ililigtas mo yung walang yung kapitbahay mo na lasinggo. Ililigtas mo sa sunog. Bala ka, matosta ka dyan, di ba? Gagawan mo yan kilala mo na nagdadrugs, kilala mo na nagnanakaw, irresponsable, napupugbog ng asawa, mga anak, na-trap dun sa bahay, liligtas mo? Hindi. Di ba? Sino po ang pwedeng makagawa? Kung napakabait niya, naawa ka, iligtas natin, napakabait ng tao na to, matulungin maraming natulungan sa barangay. Pwede po siguro. Pero ang Diyos, niligtas niya, sino po? Yung mga masasama. Bakit po? Pagamat alang-alang sa isang mabuti tao, marahil ay may mga has mamatay, di ba? Iligtas mo yung kapitbahay, mabait kasi. Pero hindi po ganun. Sabi sa verse 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin
na noong tayo'y mga masasama at makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So, paano po pinatunayan ng Diyos, mahal na mahal niya tayo? Nang si Kristo ay namatay sa krus, ano po ang kalagayan natin? Mga makasalanan. Hindi po tayo kaibig-ibig para iligtas ng Diyos. Masasama po tayo, pero iniligtas po tayo. Yan po ang pag-ibig ng Diyos. Akala niyo po ba kaya kayo iniligtas ni Kristo, mabait kayo? Naku, napakabait ang tao na to, kaya bababa ako para mamatay. Wala, hindi po ganun eh. Baliktad po eh. Dahil napakasama po natin, ay ang Diyos ay pinadala yung kanyang anak. Dahil mahal na mahal po niya tayong mga makasalanan. At pinakita po niya yon hanggang sa kamatayan po ng kanyang anak na si Kristo. Sinakripisyo po niya yung kanyang anak alang-alang sa kanyang pagmamahal sa atin. John 3:16 to 18, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig, di ba? Ang pag-ibig ng Diyos, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay huwag mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa magitan niya. Verse 18, ang sumasampalataya sa kanya kay Jesus ay hindi hinatulan, ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Impyerno na po yan, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos napakalaki. Kahit po yung kasalanan nyo, kasi laki po ng barko sa dagat. Halimbawa, pinakamalaking barko po ng mundo, hindi ko lang alam kung ano yung pinakamalaking barko, ay siguro yung mga aircraft carrier, no? Pinakamalaking barko. Eh, punong-puno po yan ng kasalanan nyo. Isang tao lang, ha? Ikumpara po nyo yan sa pag-ibig ng Diyos sa inyo. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay kasing laki po ng dagat. Diba? Tuldok lang po tayo sa pag-ibig ng Diyos, yung ating kasamaan. At bagamat tayo po ay makasalanan, ay pinili po ng Diyos na mahalin tayo at ipakita po yung pagmamahal na yun. Subalit, yung pagmamahal na yun, kailangan po natin suklian ng, ano po yun, pananampalataya para matanggap po natin. Ayan. Tama po ba? Kahit anong ligaw ni kapatid, no, sa iyo, kung ayaw mo, hindi ka niya mapili. Diba? Pag hindi ka sinagot, wala rin, di ba? So, kailangan yung pagmamahal mo, suklian niya rin ang katugunan, I do. Diba? So, suklian lang po natin ang pananampalataya. Sabi po ng Biblia ay natanggap na po natin ang pag-ibig ng Diyos sa magitan ng pananampalataya. At ang Diyos naghihintay lang po sa atin na tayo po ay manampalataya sa Kanya. Sa aking pangwakas, Galatians 2:20, huli na po ito. Puputulin ko na po, medyo mahaba. Brad, no? Baka malaki na yung babayaran mo sa akin na love gift. Eh, standard lang yung love gift ko, di ba? Kaya hindi ko na pahabain pa. Galatians 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Nung ipinako pala si Kristo, kasama ka. No, At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon, nung ikaw'y nanampalataya na kay Kristo, ay kinabubuhay ko sa magitan ng pananampalataya kanino? Sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal. Paano niya ipinakita yung kanyang pagmamahal? Si Kristo. At nagbigay ng kanyang sarili dahil sa alam niyo po, ang ating Diyos, tatlong persona. Tama po ba? Diyos Ama, mahal na mahal tayo. Diyos Anak, mahal na mahal tayo. At ang Diyos Espiritu Santo, siya po ang sentro ng pagmamahal ng Diyos. Ang Holy Spirit. Kaya po yon, pag nanampalataya tayo kay Kristo, yung Holy Spirit, lulukuban po tayo at magkakaroon po tayo ng kapayapaan na nagsasabi po sa atin, mahal ako ng Diyos. Paano mo natiyak yun? Dahil nung nanampalataya ka, binigay niya sa iyo ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit, ito po ang sentro ng pag-ibig ng Diyos na sa atin. Kaya hindi na po tayo ang nabubuhay, kundi si Kristo na po ang nabubuhay sa atin. Amen po ba? Ayan, palakpakan po natin ating Panginoon. Babasahin ko lang po yung pagpupulay. Kaya tuwing tayo ay magsasalo-salo sa pagpuputol ng tinapay,
at pag-inom sa saro, ay ipinahayag natin sa kanyang kamatayan ang pagliligtas ng Diyos sa atin, ang pag-aako ng ating mga kapigatian sa ating pamumuhay at ang pag-alaala palagi na tayo ay mahal na mahal ng Diyos sa magitan ni Kristo na kanyang anak. Huwag po nating kalimutan. Ayun. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa pag-ibig mo sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo, sa kanyang pag-ibig, at sa Holy Spirit na binigay mo sa amin, na talagang alam na po namin sa aming espiritu na kami ay mahal na mahal mo. Bagamat kami masasama, makasalanan, ay pinili mong ibigin kami. Kaya nga po kami ay nananampalataya sa iyo sa oras na ito. Amin pong pinanghawakan ng iyong pag-ibig sa amin na kami ay tinubos mo na at iniligtas mo na sa lahat ng epekto ng kasalanan. Hayaan mo ang mga anak mo narito ay mamuhay para sa iyo. Na kami ay magsupliman lang kahit kaunti sa iyong pagmamahal sa amin. Salamat po, Ama. Pagpalaan mo po ang Diyos nito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Bless you po. Ayan, tayo po ay tumayo na lahat at awitan muli natin ang ating Diyos Ama na si Jesus. Okay. Salamat, salamat, Lord. Thank you, Jesus. Thank you so much. Alright. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man, kung may pagsubok man, o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ang susang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Lord. Ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. One more time. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo.
piling mo. Minsan pa, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Minsan pa, ako'y magsasaya sa piling mo. We give you glory, we give you praise. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Thank you. Maaari na po tayong umupo, mga kapatid. Ayan. And may merienda po tayo. Pakiantay na lang po. Thank you po. Ano daw? Alis daw sa iyo. Magkano yung mga sa buhay natin sa ito ating ginagamit sa walang salamat po, Manang. Meron mga 5K. na kay Kristo na lang lumapit at siya ay paglingkuran. Buhay na walang hanggan. Iyong atatapan, kapayapaan, kagaya. Buhay na walang hanggan. Yayain mo siya sa wala siya. Kay Kristo na lang lumapit at siya ay paglingkuran. Nagapalan sila po yung papalit nila. Yes.